Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 486. Pag-iisa. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang kanyang paligid ay biglang naging mas tahimik pagkatapos pumasok sa ikatlong antas. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang daanan na medyo desyerto kung ikukumpara sa ikalawang antas. Bigla siyang nagkaintindihan. Lumilitaw na mayroon pa ring maliit na bahagi ng mga mag-aaral sa loob ng Inner Academy na may kwalipikasyon para makapasok sa ikatlong antas. Kung sasabihin ng isa na ang mga mag-aaral na nagsasanay sa una at ikalawang antas ay kabilang sa pangunahing antas ng Inner Academy, ang ikatlo at ikaapat na antas ay dapat nakabilang sa mga ang lakas ay nasa gitnang antas. Napakalaki ng potensyal ng grupong ito ng mga estudyante. Maaari silang maging miyembro sa peak anumang oras. Tulad ng para sa mga mag-aaral na maaaring makapasok sa ikalima at ika-6 na antas, karamihan sila ay mga tao na nakatuntong sa pinakamataas na antas sa loob ng Inner Academy. Sila ay isang grupo ng malalakas na tao na pinakaiginagalang sa loob ng Inner Academy. Sa pag-iisip na ito sa kanyang puso, si Xiaoyan ay may sukat ng kanyang lakas. Tumawa siya ng mapait. Ang malalakas na tao ay talagang kasing dami ng mga ulap sa loob ng Inner Academy. Bumuntong hininga si Xiaoyan sa ganitong paraan sa loob ng kanyang puso. Lumipat ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon bago dahan-daang naglakad sa isang landas at pumasok sa antas. Ang layout ng ikatlong antas at ang pangalawang antas ay halos pareho. Kaya naman, hindi nagaksaya ng maraming oras si Xiaoyan. Hinanap niya ang mga lugar na mataas, gitna at mababang grado. Ang mababang grado na lugar ay natural na isang gradong inabandonan niya. Saglit na huminto ang kanyang mga yabag nang dumaan siya sa middle grade training ground. Si Xiaoyan ay nakatayo sa harap ng isang bakanteng middle grade training ground at nag-alinlangan sandali. Isang malupit na ekspresyon ang agad na sumilay sa kanyang mukha. Hindi niya ito pinasok. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang paa at naglakad patungo sa high grade training room. Anong uri ng kapitan at kahirapan ang hindi naranasan ni Xiaoyan noong nagsasanay? Sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang lakas, nakipagtalo siya sa Mystic Cloud sect na nang ibabaw sa Jianan Empire, at pinatay pa ang First Elder ng kabilang partido. Ilan sa mga biniyayaan ng langit sa loob ng Inner Academy ang nagkaroon ng ganoong resulta ng labanan. Si Xiaoyan ay hindi nagtataglay ng anumang takot kahit nakaharap ang Dao Zhang Yunshan. Sa makatuwid, hindi siya naniniwala na mapipilitin siyang maging walang kwenta mula sa isang grupo ng mga estudyante na kapareho niya ng edad sa loob ng Inner Academy na ito. Humakbang si Xiaoyan gamit ang kanyang mga paa, at naglakad papunta sa lugar ng pagsasanay na may mataas na grado. Kaagad, maraming mga titig na naglalaman ng bahagyang nakikitang awayan ay binaril mula sa lahat ng direksyon. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang mga titig na ito. Ang kanyang katulad na malamig at walang pakialam na tingin ay dahan-daang dumampi sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga balikat, at ang puwersa ng 7-star Dadaoshi ay tuluyang pinakawalan. Para itong bagyo na lumalabas, nang maramdaman ang malakas na puwersa na nagmula sa loob ng katawan ni Xiaoyan, ang ilan sa mga ekspresyon ng mga estudyante sa lugar na may mataas na grado ay hindi sinasadyang nagbago ng kaunti. Nang muli silang tumingin kay Xiaoyan, may karagdagang pagkaseryoso sa kanilang mga titig. Sa Inner Academy na ito kung saan pinarangalan ang malalakas, ang pagkilos ng mahiyain ay magiging sanhi ng mababang pagtingin sa iyo ng iba. Kung nais ng isang tao na makuha ang paggalang ng iba, kailangan ng isa na magpakita ng lakas na magiging sanhi ng iba na magbigay ng isang paggalang. Walang ekspresyon si Xiaoyan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa lugar ng high-grade training room. Ang kanyang tingin ay lumipat sa mga silid ng pagsasanay ng paisa-isa. Mayroong ilang mas mataas na grado na mga silid sa pagsasanay sa ikatlong antas kaysa sa ikalawang antas. Binilang sila ni Xiaoyan. May kabuuang 38 sa kanila. Kabilang sa mga silid ng pagsasanay na ito, mayroong mga maaaring tumanggap ng pagsasanay ng 20 tao, at ang mga maaaring payagan lamang ang isang tao na magsanay. Nilaibat ng tingin ni Xiaoyan ang mga high-grade training room na ito. Maraming training room kung saan nakabitin ang isang tag, na kumakatawan na may gumagamit nito. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Xiaoyan.
Ang kanyang mga yapak ay dahan-daang lumipat sa mas malalim na lugar. Nang maglihis na ang kanyang tingin mula sa huling bahagi ng mga high-grade training room, biglang tumigil ang kanyang tingin. Pinagmasdan niya ang silid ng pagsasanay kung saan nakasabit ang isang walang laman na tag at tahimik na nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok dito. Naglakad si Xiaoyan papunta sa entrance ng high-grade training room at marahang hinawakan ang pinto gamit ang kanyang kamay. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay. Ang pintong ito, na tila isang ordinaryong kahoy na tabla mula sa malayo, ay talagang mahinang naglalabas ng mga sinulid ng malamig na hangin. Marahan itong kinatok ng kanyang daliri at naglabas ito ng malinaw na kakaibang tunog. Ang tunog na ito ay hindi tumunog tulad ng isang ibinubuga ng kahoy. Sa halip, ito ay parang isang uri ng metal. Mukhang idinisenyo ito sa ganoong paraan dahil ang Inner Academy ay nag-aalala na ang mga taong nagsasanay sa loob ay maabala kapag may biglang bumukas ng pinto at pumasok, na nagreresulta sa ilang aksidente sa panahon ng pagsasanay. Naramdaman ni Xiaoyan ang tigas ng pinto nang marinig niya ang mababa at malalim na tunog na iyon. Nakahinga siya ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Dahil ito ang kaso, hindi na niya kailangang mag-alala na may puwersahang sisingilan at aabala sa kanyang pagsasanay sakaling umabot siya sa kritikal na punto sa kanyang pagsasanay. Dahan-dahang itinulak ni Xiaoyan ang pinto, at dahan-daang naglakad sa pintuan. Pagkatapos noon, mariin niyang isinara ang pinto. Sa sandaling isinara niya ang pinto, si Xiaoyan, na nakaharap dito, ay natural na hindi napansin ang pagkabigla at pangungutya na nakita ng ilan sa mga estudyanteng malayang naglalakad sa lugar na ito nang makita nilang pinili niya ang training room na ito. Mahigpit na isinara ni Xiaoyan ang pinto pagkatapos pumasok sa training room. Pagkatapos nito, sinimulan niyang pagmasdan ang kanyang paligid. Ang silid ng pagsasanay na ito ay malinaw na inilaan para sa isang solong tao upang magsanay. Sa gitnang bahagi ng training room, mayroong isang black stone platform na maaaring tumanggap lamang ng 2 tao na naka-cross-leg. Bukod dito, may mga mesa at upuan at iba pa na inilagay sa ibang mga lugar. May nakahanda pang ang kama sa pinakadulong sulok ng training room. Ang pagtrato sa high-grade training room sa ikatlong antas ay talagang mas mahusay ng kaunti kaysa sa 2 antas sa itaas. Pinilit ni Xiaoyan ang kanyang dila at pinuri nang makita niya ang mga pasilidad na ito sa loob ng training room. Naglakad siya patungo sa platform ng itim na bato at sa wakas ay naupo siya ng naka-cross-leg dito. Habang dumampi ang puwitan ni Xiaoyan sa Blackstone platform, isang mahinang init ang pumasok sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang mga buto na magkaroon ng isang uri ng tamad na pakiramdam. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang kamay at isang berdeng fire crystal card ang lumitaw sa kanyang palad. Tiningnan niya ang numero sa crystal card, 103. Sa loob lamang ng maikling panahon na wala pang 7 araw, ang fire energy sa crystal card na ito ay lumiit ng 1/4. Ang ganitong uri ng depletion rate ay talagang nagdulot ng kahihiyan kay Xiaoyan. Kung ipagpapatuloy ko ang pagwaldas ng ganito, natatakot ako na ang natitirang fire energy ay hindi ako susuportahan ng napakatagal. Tumawa ng mapait si Xiaoyan at umiling. Ipinasok niya ang fire crystal card sa bingo na nasa harapan niya. Isang mahinang liwanag ang sumilay. Ang bilang na 103 ay agad na naging 100. Tulad ng inaasahan. Sa bawat pagbaba ng isang antas, ang fire energy na kailangan ay tumataas ng 1 araw. Napabuntong hininga si Xiaoyan nang makita ang bilang na nabawasan sa fire crystal card. Ang ikatlong antas na ito ay nangangailangan ng 3 araw ng fire energy upang magsanay ng 1 araw. Ang Blazing Sky Chirify ng tower na ito ay talagang isang matako na hindi mabubusog kahit gaano pa ito pinakain ng isa. Dahil nabayaran ko na ang bayad, hindi ba nakakaawa kung hindi ako magsasanay para mabawi ito? Nagkibit balikat si Xiaoyan, at naglabas ng 2 bote ng jade mula sa kanyang storage ring. Inalis niya ang suot niyang itim na robe, tumambad ang hubad niyang katawan na medyo payat ngunit nagtatago ng lakas ng pagsabog. Kinuha ni Xiaoyan ang bote ng jade na naglalaman ng maitim na pulang kulay na paste na parang bagay. Binaliktad niya ang kanyang kamay at isang piraso ng jade ang lumitaw dito.
Pagkatapos nito, ginamit niya ito upang matanggal ang isang kumpol ng pulang kulay na medicinal paste mula sa loob ng bote ng jade. Nagtataka ako kung gaano ito katindi kapag ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment ay kumalat sa aking katawan. Ilalabas ko lang ang lahat. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa kumpol na ito ng pulang kulay na medicinal paste. Ilang saglit pa, marahas niyang itinikom ang kanyang mga ngipin at ibinato iyon sa kanyang hubad na dibdib. Pagkatapos nito, ginamit niya ang piraso ng jade upang ihiwalay ito habang hinihimas niya ito sa buong itaas na bahagi ng kanyang katawan. Habang bumabalot sa kanyang katawan ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, naging stimulated at alerto ang buong katawan ni Xiaoyan. Malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang sentido patungo sa fire affinity energy sa training room ay biglang naging lubhang matalas. Hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang spiritual perception. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, mahina niyang nakita ang paulit-ulit na pag-anod ng maputlang kulay pulang enerhiya sa loob ng training room. Ito ay talagang kapaki-pakinabang. Agad na nagalak ang puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang ganitong uri ng pagbabago. Hindi pa nababalot sa mukha niya ang saya nang biglang tumahimik ang gilid ng bibig niya. Mabilis niyang sinundan ito, mahigpit niyang pinagdikit ang kanyang mga ngipin, at agad na natatakpan ng maliliit na pawis ang kanyang noo. Ito ba ang side effect ng Green Ganoderma Fire Spirit Ointment? Ito ay talagang namamanhid at makati. Ang mga hibla ng malamig na hangin ay pinakawalan mula sa bibig ni Xiaoyan mula sa pagitan ng kanyang mahigpit na nakagigig na mga ngipin. Nararamdaman niya na ang kanyang balat sa sandaling ito ay parang puno ng mga langgam na gumagapang sa ibabaw nito. Ang manhid at makati na pakiramdam na iyon ay naging dahilan upang si Xiaoyan, na hindi handa, ay muntik nang makalabas sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Nakahinga ng ilang malalim na hangin si Xiaoyan. Mariin niyang pinagdikit ang kanyang mga ngipin at inilagay ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment sa kanyang kamay pababa. Pagkatapos nito, kumuha siya ng bote ng jade at nagbuhos ng isang maputlang berdeng kulay, bilog na tabletang panggamot mula rito. Ibinuka ni Xiaoyan ang bibig at ipinitik dito ang gamot na tableta. Pagkatapos nito, muli niyang pinaikit ang kanyang mga ngipin. Hindi nagtagal pagkatapos na pumasok ang Swiftwind Spirit Pill sa kanyang bibig, ito ay naging isang medyo maliksi at purong enerhiya na gumagalaw sa kanyang lalamunan, gamulong at umaagos pababa. Pagkatapos nito, ang Dao Qi na umiikot sa loob ng kanyang Qi paths ay tila parang isang ligaw na toro na biglang nakainom ng gamot nang magsimula itong umikot ng ligaw. Habang nararamdaman niya ang kakaibang tunog na ibinubuga ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan dahil sa mabilis na sirkulasyon, nabuo ng mga kamay ni Xiaoyan ang training seal. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Matapos ang mahigit 10 minuto ng adaptasyon, sa wakas ay nakapasok na siya sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Nang pumasok si Xiaoyan sa kanyang kondisyon sa pagsasanay, makikita ng isa ang mga pagbabago na biglang lumitaw sa silid ng pagsasanay. Mga alon ng fire affinity energy na pinagsama-sama mula sa manipis na hangin. Pagkatapos nito, nagsama-sama pa ang mga ito sa mga alon ng medyo matingkad na maputlang-pulang enerhiya. Ang tulad substansyang maputlang-pulang enerhiya ay umikot at umikot sa ulo ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, tila nakatanggap sila ng isang tiyak na puwersa ng pagsipsip habang mabilis nilang binasag ang hubad na katawan ni Xiaoyan. Ang pagbagsak ng enerhiya ay hindi naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Xiaoyan. Sa halip, ang enerhiya ay tila nahulog sa isang napakalalim na hukay, at nilamon ni Xiaoyan sa isang kakaibang paraan. Habang gumagalaw ang unang alon ng enerhiya, ang hindi mabilang na mga enerhiyang iyon na umiikot sa itaas ng ulo ni Xiaoyan ay biglang nagsimulang bumangga kay Xiaoyan sa walang tigil na paraan. Isang kakaibang eksena ang lumitaw sa loob ng training room. Dahil sa sobrang lakas na bumubuhos, ang katawan ni Xiaoyan, na naka-cross-leg sa Blackstone platform, ay ganap na nabalot ng pabilog na mapatla pulang bola ng liwanag. Ang matinding pagbabago-bago ng enerhiya ay parang mga ripple na nagsimulang mabilis na kumalat sa loob ng training room. Sa gitna ng mga ripple na ito ay si Xiaoyan, na naka-cross-leg sa stone platform. Sa sandaling ito, si Xiaoyan ay parang isang napakalalim na hukay na naglalabas ng walang katapusang suction force,
ganap na nilalamon ang lahat ng napakayaman na fire affinity energy sa loob ng training room. Kung makikita ng ibang tao ang halos nakakatakot na paglunok na iyon, malamang na magugulat sila na titigan nila ito ng may mga nakatuwang tingin na nilikha mula sa kanilang mga mata at bibig. Battle Through the Heavens. Kabanata 487. Problema na kumakatok sa pinto. Ang isang kalahating hubad na binata sa loob ng maluwang na silid ng pagsasanay ay mahigpit na nakapikit. Umikot at lumipad ang madilim na pulang enerhiya, sa wakas ay marahas na bumagsak sa kanyang hubad na katawan. Agad itong nawala sa kakaibang paraan. Ang kulay berdeng Dao-Chi na nasa loob ng maluwang na chi path sa kanyang katawan ay parang isang kotse na dumaan sa isang expressway. Sa ilalim ng focus ng kanyang isip, may dala itong mahinang huni na paulit-ulit na umalangaw-ngaw at kumalat sa loob ng kanyang katawan. Matapos ubusin ang Swift Wind Spirit Pill, ang bilis ng sirkulasyon ng Dao-Chi sa katawan ni Xiaoyan ay karaniwang tumaas ng halos 3 hanggang 4 na beses sa sandaling ito. Ang mga alon ng berdeng kulay na malakas na Dao-Chi ay bumaril mula sa Dao Crystal. Mabilis silang tumakbo sa chi paths na may kakaibang mga tunog. Dahil sa mabilis na rate ng sirkulasyon, ang cycle sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay nakamit sa kalaunan ang isang yugto kung saan ang simula at dulo ay konektado. Kakaalis lang ni Dao-Chi sa Dao Crystal mula sa isang tabi ng si Dao-Chi na pinadalisay ng Heart Flame ay bumuhos muli dito sa kabilang panig. Bukod dito, maliban sa Dao-Chi na inilabas ng Dao Crystal, ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment na kumalat sa katawan ni Xiaoyan ay naging isang napakalalim na hukay na paulit-ulit na naglalabas ng lakas ng pagsipsip. Ang maputla-pulang enerhiya na nakikita ng mga mata ay walang katapusang tumagos mula sa mga butas ng balat. Sa wakas, muli itong natipon sa isang lubhang kahangahangang malaking halaga ng enerhiya. Ang enerhiya ng fire affinity sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay malinaw na mas dalisay kaysa sa labas ng mundo. Gayunpaman, hindi ito maaaring direktang isama sa Dao Crystal. Kaya naman, kinailangan ni Xiaoyan na paghiwalayin ang isang malaking bahagi ng kanyang isip upang maingat na kontrolin ang fire affinity energy na may barbarically charged, at sinimulan itong i-circulate sa isa pang chi path. Siyempre, ang patutunguhan ng chi path na ito ay malapit sa apoy ng puso na nangangahulugang pagkatapos na dalisayan ng chi path, ang enerhiyang katangian ng apoy na may kaunting mga dumi ay mahuhulog sa masiglang apoy ng puso. Ang Dao-Chi sa loob ng kanyang katawan ay parang dalawang maliliit na ilog na nag-iisa na umaagos. Kapag dumaloy ang maliliit na ilog sa lugar kung saan naroon ang heart flame, sasailalim sila sa refinement. Ang dalawang ilog ay magtatagpo at ganap na magsasama sa purong malakas na Dao-Chi. Ang panghuling ilog ay nagdala ng mababang lumiligid na parang kulog habang bumubuhos ito sa Dao Crystal sa loob ng puyo ng tubig. Sa ganitong uri ng dalawang prong engravings at refinement, malinaw na naramdaman ni Xiaoyan na ang Dao Crystal ay unti-unting napupuno ng Dao-Chi. Nanghihiram sa tulong ng Green Ganoderma Fire Spirit Ointment at ng Swift Wind Spirit Pill, ang lahat ay umuusad sa pinakaperpektong direksyon. Ayon sa ganitong uri ng bilis, may kumpiyansa si Xiaoyan na sa loob ng isang buwan, makakalagpas siya sa isang 8 bituin na Dadoshi. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Xiaoyan sa loob ng 2 araw. Walang sino man ang handang huminto sa ganitong uri ng pagsasanay kung saan malinaw na mararamdaman ng isang tao ang paglaki ng kanilang lakas. Ito ay dahil ang ganitong uri ng kasiyahan mula sa paglaki ay nagdulot ng mga tao na makaramdam ng isang uri ng kapanapanabot na kaginhawaan na ibinubuga mula sa kaibuturan ng espiritu. Siyempre, maaaring hindi naisin ni Xiaoyan na humiwalay sa ganitong uri ng halos perpektong kondisyon ng pagsasanay, ngunit dahil sa iba't ibang panlabas na kadahilanan, ang kanyang intensyon na tahimik na pagsasanay ay nasira. Nagpatuloy ang pagsasanay hanggang sa hapon ng ikalawang araw ng ang orihinal na medyo maingay na lugar ng pagsasanay sa ikatlong antas ay biglang naging tahimik dahil sa isang grupo ng mga tao na naniningil. Ang pinuno ng grupong ito nang hindi tinatanggap na panauhin ay isang babae na nakasuot ng Snow Fox cashmere dress. Ang ginang ay may magandang hitsura. Mayroon siyang melon na mukha, maliit na cherry mouth, parang drawing na kilay at puno ng tubig na malalaking mata. Ang kombinasyon ng lahat ng ito ay magiging sanhi ng mga tao sa paligid na magkaroon ng kaaya-ayang aesthetic na pakiramdam. Kaya naman,
hindi rin kakaiba ang pakiramdam ng isa na palaging may grupo ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae ay ang minorya sa loob ng Inner Academy. Ang mga magagandang babae ay higit na hinahangad ng lahat. Nasaan man ang isa, ang isang kagandahan ay laging madaling hanapin at paboran. Palibhasa'y napapaligiran ng mga tao, kasama siya sa gitna, tulad ng buwan na napapaligiran ng mga bituin. Ang babaeng ito na nakasuot ng fox cashmere ay maaaring may matamis at kalmadong ngiti sa kanyang mukha sa ngayon, ngunit makikita pa rin ang kasiyahan sa sarili at kawalang kabuluhan sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng kasiyahan sa sarili ay ang tunay na pagsusuri ng mga tao tungkol sa kanya pagkatapos na lampasan ang aura na ipinalabas ng ginang sa kanyang katawan. Ang kayabangan ang palaging bagay na hindi kayang labanan ng isang babae. Ang puso ng isang babae ay hindi sinasadyang makaramdam ng katahimikan at kasiyahan sa sarili kapag napanood niya ang napakaraming lalaki na nag-aaway dahil sa kanya. Matapos niyang makapasok sa lugar na may mataas na grado, ang mga estudyante ng babaeng ito ay dahan-daang lumipad patungo sa mga lalaki na huminto ang mga yabag dahil sa kanya. Sa ilalim ng kanyang malumanay na mga mata ng tubig, ang mga mukha ng ilan sa mga taong mahina ang pag-iisip ay hindi sinasadyang namula. Pagkatapos noon, nagmamadaling umiwas ang mga mata nila sa kanya. Nang makita ang mga tingin ng mga lalaking estudyanteng ito na umiiwas sa kanyang relo, tumawa ng mahina ang ginang. Ang kanyang magandang ngiti ay biglang naging dahilan upang maging mas maliwanag ang selyadong loob ng tore. Pinangunahan ng ginang ang isang grupo ng mga tao nang diretso silang dumaan sa lugar na may mataas na grado at sa wakas ay huminto sa huling lugar sa dulo. Ang lugar kung saan natigil ang kanilang mga yapak ay ang nag-iisang training room na pinili ni Xiaoyan na sanayin. Nang makitang huminto ang mga yabag ng babae, hindi sinasadyang nagulantang ang mga tingin na lumihis sa paligid nang makita nilang mahigpit na nakasara ang pinto at may nakasabit na tag na nagsasabing may nagsasanay dito. Agad na lumitaw ang isang nakamamanghang tingin sa kanilang mga mata. Hindi ba alam ng kasama sa loob na ang training room na ito ay inilaan para sa paggamit ng snow fairy na si Liu Fei? Huminto ang mga yapot ng babaeng nakasuot ng snow fox na cashmere. Pinagmasdan niya ang mahigpit na saradong pinto ng pagsasanay at gulat din ang bumungad sa kanyang mukha. Ang pagkakaroon ng kanyang silid sa pagsasanay na inookupahan ng iba ay isang bagay na matagal na niyang hindi nakatagpo. Ang huling beses na nakatagpo niya ay halos kalahating taon na ang nakalipas. Gayunpaman, nang ang taong iyon na umukupa sa kanyang silid ng pagsasanay ay kalaunan ay binugbog ng kanyang mga manliligaw hanggang sa hindi man lang siya makabangon sa kama sa loob ng kalahating buwan, bihira ang sinuman sa Inner Academy na nangahas na pumunta sa silid ng pagsasanay na ito. Ito ay talagang hindi inaasahan na talagang nakilala niya ang ganitong bagay na hinahangad ng mga tao. Hihihi. Fair, mukhang kailangan nating makilala ang ilang mga tao na hindi nagmulat ng kanilang mga mata. Isang malaking lalaki sa likod ng babae ang may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin sa pintong nakasara ng mahigpit. Ito ay walang alinlangan na isang magandang pagkakataon para sa kanya upang ilagay sa isang hitsura sa harap ng kagandahan. Bahagyang napangiti si Liu Fei habang bahagyang umiling. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Lena, maging magalang ka sa ibang tao." Nang marinig ang ilang nakatagong kahulugan sa boses ni Liu Fei, ibinuka ng lalaking tinatawag na Lena ang kanyang bibig at ngumiti ng tumango. Sabi niya, "Magtiwala ka na may ipapaunawa lang ako sa kanya." Sinabi ni Brother Liu Qing na hayaan mo akong protektahan ka. Ikaw ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Natural na hindi kita hahayaang magdusa kahit kaunting hinaing. Nang marinig ni Lena na binibigkas ang kilalang pangalan na iyon sa loob ng Inner Academy na may kaunting paggalang, hindi napigilan ni Liu Fei na mapangiti. Mayroong ilang mga emosyon na nahihirapang maramdaman ng iba sa paligid niya na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang dominanti at matalas na lalaking iyon ay nag-iwan ng napakalalim na anino sa kanya mula noong bata pa sila. Bagamat mayroong walang katapusang daloy ng mga manliligaw na dumagsa sa paligid niya pagkatapos niyang sundan siya upang makapasok sa Jianan Academy, lahat ng mga taong ito ay hindi maiwasang magmukhang eclipsed kung ikukumpara sa kanyang anino. Dahan-daang naglakad si Lei na palapit sa training room. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang bakal na kamao at malakas na binasag ang pinto.
Kaagad, isang malinaw na tunog ng metal ang umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito. Tumagal ng halos 2 minuto ang tunog bago ito unti-unting nawala. Ang pintong mahigpit na nakasara, gayunpaman, ay walang anumang paggalaw. Nang makita ang kawalan ng paggalaw sa loob ng training room, bahagyang nagdikit ang mga kilay ni Liu Fei. Medyo naging malungkot din ang ekspresyon ni Lena. Muli niyang itinaas ang kanyang kamao at marahas na sana itong dudurugin ng may kumatok na tunog sa pintong mahigpit na nakasara ng dahan-dahan itong bumukas. Nang makitang sa wakas ay nabuksan na ang silid, bumantong hininga si Lena at binawi ang kanyang kamao. Napaatras siya ng ilang hakbang habang nakatingin sa training room na may masamang intensyon. Sa pagbukas ng pinto ng silid, ang lahat ng mga tingin sa lugar na ito ay mabilis na binaril. Sa ilalim ng maraming titig na naglalaman ng iba't ibang emosyon, dahan-dahang lumabas ang binata na may itim na damit palabas ng training room na may malungkot na ekspresyon. Kahit na kaninong pagsasanay ang nag-ambala, ang taong iyon ay hindi magkakaroon ng magandang ekspresyon. Inangat niya ang ulo niya at tinitigan si Lena na umatras. Bahagyang kumunot ang noo niya at malamig na nagtanong. Ano ang balak mong gawin? Brat, bago ka ba? Napangiti si Lena habang binigyan niya si Xiaoyan ng isang hilig na sulyap. Sabi niya, hindi mo ba alam na bawal gamitin ng ibang tao ang training room na ito? Tiningnan ko ang mga alituntunin ng Blazing Sky Chi Refining Tower bago ako pumasok. Walang nakasulat doon na nagsasabing walang sino man ang pinapayagang hawakan ang training room na ito. Umiling si Xiaoyan at seryosong sumagot. Nabulunan at napuruhan si Lena sa sagot ni Xiaoyan. Sabi niya na may malamig na ngiti. Mayroon kang lakas ng loob na tretuhin ako bilang libangan. Hindi ako gaanong malaya. Dahan-dahang pinitik ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang manggas habang mahinang sumagot. Kung wala nang iba pa, mangyaring magbigay daan. Huwag mong guluhin ang aking pagsasanay. Pagkasabi niya nito ay tumalikod siya, balak niyang pumasok at ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Mangyaring maghintay. Isang magandang boses na biglang tumunog ang dahilan ng bahagyang paghinto ni Xiaoyan. Inangat niya ang kanyang tingin at tumingin sa Snow Fox Cashmere Dressed Lady na may mga mata na ordinaryo. Mula sa paglabas niya kanina, naiintindihan niya na ang babaeng ito marahil ang pangunahing pinagmumulan ng gulo. Si Liu Fei ay hindi sinasadya na medyo natigilan habang siya ay walang pakialam na tinitigan ni Xiaoyan. Ito ay dahil ang dating tingin sa kanya ay hindi lamang nagkaroon ng kaunting pag-iwas at pagsamba na mayroon ang ibang mga lalaki kapag sila ay tumingin sa kanya, ngunit hindi rin ito nagtataglay ng kahit na wagas na paghanga sa isang bagay na maganda. Ang ekspresyon sa mga mata na iyon ay tila walang kaunting pagkakaiba sa pagitan ng pagtingin sa kanya at sa mga nakapaligid na lalaki. May problema ba? Itong estudyante, ang training room na ito ay ang aking personal na training ground, pasensya na. Bawi ni Liu Fei at bahagyang nagkunot ang kanyang mga kilay. May kaunting displeasure sa kanyang puso sa ganitong saloobin ni Xiaoyan. Gayunpaman, may ngiti pa rin sa mukha niya habang mahinang sinabi. Nang marinig niya ang mga salita ni Liu Fei, mahigpit na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Maya-maya pa, itinuro niya ang training room at sinabing, may special treatment ba ito na ibinibigay sa iyo ng Inner Academy? Mayroon ka bang patunay na nagmumula sa Inner Academy? Kung ang training room na ito ay talagang ginawa ng Inner Academy para lang sa iyo, hihingi ako ng tawad sa iyo dahil sa paggamit ko kanina. Si Xiaoyan ay medyo malamig, mahinang tumatawa na mga salita ay dahan-daang umugang sa buong lugar ng pagsasanay na ito sa mataas na grado. Sa ilalim ng kanyang mga salita, ang ilan sa mga taong dumating na may layuning makita ang palabas ay hindi sinasadyang nagulat. Agad silang napabuntong hininga na may habag. Ang mukha ni Liu Fei, na orihinal na puno ng matamis na ngiti, ay unti-unting naging pangit sa sandaling ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 488. Liu Fei. Sa malamig at walang pakialam na mga salita ni Xiaoyan, unti-unting naging pangit ang ekspresyon ni Liu Fei. Hinahayaan ng Inner Academy na gumawa ng training room para lang sa kanya. Kung ang mga salitang ito ay ikakalat, malamang na ang isang malaking grupo ng mga tao ay tatawa hanggang mamatay.
Sa posisyon ng Jianan Academy sa kontinente ng Daochi, kalimutan ang tungkol sa kanyang pagiging isang estudyante lamang na maaaring ituring na may natatanging talento, kahit na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Liu Qing, na maaaring ituring na lubos na kilala sa loob ng Inner Academy ay hindi nagtataglay ng ganoong kwalifikasyon. Sa makatuwid, ang mga salitang ito na sinabi ni Xiaoyan ay walang alinlangan na puno ng panunuya na itinuro sa kanya. Natahimik ang buong lugar sa sinabi ni Xiaoyan. Mayroong lihim na paglakas ng presyon ng isang bagyo sa atmosfera, na sumasakop sa lugar sa labas ng silid ng pagsasanay na ito. Si Lena sa tabi ay nakabawi na rin sa sinabi ni Xiaoyan. Agad na naging madilim at seryoso ang ekspresyon niya na nakakatakot. Ang kanyang tingin ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang ang kanyang medyo paus na boses na naglalaman ng pinipigilang galit ay sumisigaw. Brat, ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Bago ka maglabas ng hamon, kailangan mong pindutin ang kampana ng hamon sa labas ng silid ng pagsasanay. Sinusubukan mo bang ipakita na ang iyong lakas ay mahusay sa pamamagitan ng paggamit ng iyong lakas upang kumatok sa pinto na parang barbarian? Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang mahinang lamig ang bumungad sa kanyang maitim na mga mag-aaral. Itinuro ng kanyang daliri ang isang botones na kulay itim na hindi kalayuan sa tabi ng pinto habang sinasabi niya sa madilim at malamig na boses. Bagamat ang sinumang may mas matitigas na kamao sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower ay makakaranas ng pinakamahusay na mga kondisyon ng pagsasanay, kung may pumasok sa training room ng mas maaga at may ibang gustong sumali pagkatapos noon, kailangan munang pindutin ang challenge bell sa labas ng training room. Bilang karagdagan, dapat ipasok ng isang tao ang Fire Crystal Card ng isang tao dito bago pindutin ang challenge bell na ito at ang isang araw na halaga ng Fire Energy ay ibabawas. Hanggat mayroong pinindot ang challenge bell, ang taong nagsasanay sa loob ng training room ay unti-unting mararamdaman ang pagbaba ng heart flame. Habang humihina ang heart flame, ang taong nagsasanay ay makakaalis sa kanyang kondisyon sa pagsasanay ng hindi nakakaranas ng anumang problema. Ito ay isang proteksyon na panukalang ginawa ng Inner Academy para sa pagsasanay ng taong iyon. Gayunpaman, malinaw na binaliwala ni Lei na ang tinatawag na challenge bell kanina, at sa halip ay pinili ang paraan na pinakamadaling mabigla ang isang tao sa kanyang kondisyon sa pagsasanay na gising. Pilit na kinakalampag ang pinto. Kahit na ang Inner Academy ay gumamit ng isang espesyal na material sa paggawa ng pinto, kung ang isa ay gumamit ng ganoong kalaking puwersa para kumatok dito, ang nakakatalam na tunog na malilikha ay magdudulot pa rin ng pagkagambala sa taong nagsasanay sa loob at mapipilitin pa siyang lumabas sa kanyang kondisyon sa pagsasanay. Ito ang dahilan kung bakit madilim at solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan nang lumabas siya kanina. Ito rin ang dahilan kung bakit medyo malupit ang kanyang mga salita. Si Lena ay mapurol habang siya ay pinagsasabihan ni Xiaoyan sa ganitong paraan. Lalong tumindi ang galit sa mukha niya. Dahil nakasanayan na niyang maging dominante ng normal, bihira siyang mag-abala tungkol sa mga patakarang ito. Bukod dito, mula sa paraan ng pagtingin niya dito, gaano kalakas ang isang taong nagsasanay sa ikatlong antas. Dahil dito, tuwirang binaliwala niya ang challenge bell at gumamit ng pinaka-barbaric, ngunit ang pinaka-epektibong paraan upang magising ang taong nagsasanay sa loob. Itinuro ni Lei na si Xiaoyan. Natawa siya dahil sa sobrang galit. Mabuti, may kakayahan ka talaga. Ilang araw nang nangangati ang mga kamay ko. Nakaka-relax ako ng maayos sa mga kalamnan at buto ko ngayon. Nang bumagsak ang boses ni Lena, isang malakas na puwersa ang lumabas ng paputok mula sa loob ng kanyang katawan. Ang matinding puwersang panggigipit ay nagdulot ng ilang mga estudyante sa gilid na hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Sa paligid ng 4-star Dowling, medyo mas malakas kaysa sa Fuao. Walang ekspresyon si Xiaoyan nang maramdaman niya ang puwersa mula sa loob ni Lena. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay natukoy ang lakas ng kabilang partido. Ang ekspresyon ni Liu Fei sa gilid ay nakabawi ng kaunti. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para pigilan si Lena nang makita niyang nakahakbang ito patungo kay Xiaoyan. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi siya gaanong nabuli. Ngayon, ang malambot na kuko na ito na kilala bilang Xiaoyan ay talagang tumusok sa kanya hanggang sa makaramdam siya ng sakit.
Kaya naman, natural siyang natutuwa nang makitang may nagtuturo sa kanya ng leksyon. Brother Lena, huwag kang masyadong magpumiglas. Kung hindi, sisisihin ako ng nakatatandang pinsan sa oras na iyon. Sumulyap si Liu Fei kay Xiaoyan nang walang pakialam habang kinakausap niya si Lena. Hihihi. Okay. Ngumiti si Lena at tumango. Kaagad, ibinaling niya ang kanyang ulo at binigyan si Xiaoyan ng isang mabangis na ngiti. Ang makapangyarihang Daochi sa kanyang kamao ay mabilis na naipon. Nang makitang malapit ng sumiklab ang labanan sa lugar na ito, ang mga tao sa paligid ay nagmamadaling umatras dahil natatakot silang madamay. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay muling naging mas madilim habang malamig niyang tinitigan ang mabangis na ngiti kay Lena. Marahan siyang huminga ng medyo mainit na hangin at malamig na sinabi. Gusto mo talagang lumaban? Natatakot ka ba? Ngumiti si Lena at nagpatuloy. Lumabas ka kaagad sa training room na ito at humingi ng tawad kay Fair. At saka, hindi ka pinapayagang pumasok sa high-grade training area na ito sa hinaharap. Pwede kitang paalisin kung papayag ka dito. Bahagyang ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang mga mata pagkatapos marinig ito. Tahimik siyang tumango, nakipagkamay at pinasok sa kanyang bibig ang isang kulay ube na tabletang panggamot. Dahan-dahan siyang nagsimulang tahimik at marahan itong ngumunguya. Hoy, brat, gusto mong uminom ng medicinal pill para pilitin na tumaas ang iyong lakas. Nang makita ang aksyon ni Xiaoyan, hindi sinasadyang tumawa ng malamig si Lena. May kaunting pang-aalipustes ang ngiti sa kanyang mukha. Nararamdaman niya na ang aura ni Xiaoyan ay nasa paligid ng isang dadoshi at hindi niya kayang tiisin ang kahit 10 pakikipagpalitan sa kanya. Hindi siya pinansin ni Xiaoyan at dinilat ang kanyang bibig. Isang lilang apoy ang iniluwa at hinawakan niya ito sa kanyang palad. Nagulat si Lena nang makita niya ang purple flame sa kamay ni Xiaoyan. Bahagya siyang kumunot ang noo at malamig na tumawa. Mukhang may lakas ka, hindi nakapagtataka na ang yabang mo. Pero kulang ka pa rin kung gusto mong umasa na lang sa bagay na ito para matalo ako. Hindi pa rin siya pinansin ni Xiaoyan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanang kamay at biglang bumaril ang kulay berdeng apoy. Sa pagtitig kay Xiaoyan na may hawak na purple flame sa isang kamay at green flame sa isa pa, ilang pagkabiglaang sa wakas ay sumilay sa mga mata ni Lena. Kahit na siya ay isang mayabang na tao, hindi siya isang tanga. Ang init na ibinubuga mula sa dalawang uri ng apoy na ito ay sapat na upang tahimik niyang simulang tingnan ang mga ito ng seryoso. Hindi na ako makakapagpatagal pa. Isang ideya ang pumasok sa kanyang puso. Bahagyang nanginig ang katawan ni Lena. Ang isang malalim na dilaw na kulay na enerhiya na nakikita ng mata ay lumabas. Sa wakas ay nakapulupot na ito ng buo sa kanyang buong katawan. Brat, ngayon, sasabihin ko sa iyo na kung gusto mong mabuhay sa Inner Academy, mas mabuti na maging low profile ka. Ang malamig na tawa ni Lena ay biglang napalabas mula sa kulay dilaw na kumpol ng enerhiya. Agad na tumapak ang kanyang mga paa sa lupa nang ang kanyang katawan ay naging parang isang malaking magical beast na nag-aalburuto, na may dalang mabangis na hangin habang marahas niyang sinunggaban si Xiaoyan. Malamig na pinanood ni Xiaoyan si Lena na sumusugod. Ang malakas na hangin na umihip sa kanya ay naging dahilan ng pagdiin ng itim na damit sa kanyang katawan. Ang katawan ni Lena ay mabilis na lumaki sa maitim na mga mata. Lalong nanlamig ang mukha ni Xiaoyan. Ang berde at lila na apoy na nakahawak sa kanyang mga kamay ay biglang nagbanggaan ng husto. Sa sandaling bumangga ang apoy, ang mga yapak ni Xiaoyan ay bahagyang lumipat ng isang hakbang sa kaliwa at nagkataong ganap na nakaiwas sa atake ni Lena. Ang mga paa ni Lena ay mabigat na nakadapa sa lupa. Hindi niya iniling ang ulo niya. Binaligtad niya ang kanyang katawan at ang isang mabagsik na binti na nanginginig sa hangin hanggang sa nagbuga ito ng ingay ng kulog at walang awa na iniurong patungo sa ulo ni Xiaoyan. Ang mga kamay ni Xiaoyan ay mahigpit na pinagdikit. Ang berde at lila na apoy sa kanyang mga kamay ay mabilis na nag-uugnay sa isa't isa. Ang mga panla ng apoy ay parang mga kislap na paulit-ulit na sumisitsit at lumilitaw. Nang maramdaman niya ang malakas na hangin na tumama patungo sa kanyang ulo, biglang nag-vibrate ang katawan ni Xiaoyan. Ang bahagyang nanginginig niyang binti ay marahang humakbang sa lupa.
Sa isang pagsabog ng enerhiya, si Xiaoyan, na bahagyang nakahilig mula sa lupa, ay mabilis na umatras sa ilalim ng puwersang ito. Natapakan ang mga paa ni Lena sa lupa at tumalon ang kanyang katawan sa hangin. Pagkatapos nito, ang kanyang mga kamay ay naging mga kuko. Tulad ng isang mabangis na agila na sumisisid sa biktima nito, mabilis silang lumusong patungo sa umaatres na si Xiaoyan. Ginamit ni Xiaoyan ang isang paa para tapakan ang batong pader sa likod niya. Gamit ang reverse force, muli niyang naiwasan ang mabangis na pag-atake ni Lena. Sa tuktok ng pag-iwas dito, ang gilid ng kanyang mga mata ay dumaan patungo sa apoy sa kanyang kamay. Ang berde at lilang apoy ay unti-unting nagsanib. Hanggat mayroon siyang sandali, ang Angry Buddha Lotus Flame ay mabubuo. Magagawa rin itong saktan ang kalaban. Ang kasalukuyang kanya ay hindi nangangailangan ng anumang matagal na labanan. Upang maiwasan ang mga kaguluhan sa hinaharap, kailangan niyang gumamit ng ganap na lakas upang hayaan ang kanyang sarili na magkaroon ng isang nakapipigil na reputasyon. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang daloy ng mga tao na makakaabala sa kanyang pagsasanay sa hinaharap. Ang pagpigil na gagawin ng Angry Buddha Lotus Flame ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa anumang bagay. Mabigat na dama po sa lupa ang mga kuko ni Lena. Ang matalim na puwersa dito ay direktang nagdulot ng mga sinulid ng mga basag na linya upang mabuo sa matigas na ibabaw ng itim na bato. Sa loob lamang ng maikling panahon na wala pang 2 minuto, nagkaroon sila ng mahigit 10 palitan na may isang umaatake at isang nagdedepensa. Ang matalim na puwersa at ang kumikislap na mga figurine ng tao ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagsigaw ng mga nakapaligid na nagmamasid sa pagkagulat. Ang unang dahilan kung bakit sila napabulalas ay dahil sa kabangisan ng pag-atake ni Lena habang ang pangalawa ay dahil talagang nakatiis si Xiaoyan sa kamay ni Lena sa lakas lamang ng isang dadoshi. Dapat malaman na ang taong ito ay isang piling 4-star Dowling. Kahit sa buong Inner Academy, hindi hihigit sa 100 tao ang makakatalo sa kanya. Reap. Isang mabangis na pag-atake na naman ang dumating. Sa pagkakataong ito, si Xiaoyan, na medyo mabagal, ay may sulok ng kanyang itim na damit na pinunit ni Lena. Mabuti na lang at hindi nasugatan ang kanyang katawan. Nang makita ang pag-atake na sinadya niya ng matagal habang umiiwas, mas lumalim ang galit sa mukha ni Lena. Inangat niya ang kanyang ulo at tinutuya si Xiaoyan na paulit-ulit na umiiwas. Huwag mong sabihin kuneho ka. Kung may lakas ka ng loob, labanan mo ako. Nang marinig ang mga sinabi ni Lena, ang ilang mga estudyanteng nagmamasid sa kanilang paligid ay hindi napigil ang tumawa ng tahimik. Ginagamit mo ang lakas ng isang Dowling para ay bully ang isang dadoshi at hilingin pa rin sa kausap na huwag umiwas. Akala niya ba talaga tanga ang ibang tao? Gayunpaman, habang ang mga nagmamasid na estudyante sa kanilang paligid ay tahimik na tumatawa, si Xiaoyan, na ang katawan ay mabilis na gumagalaw, ay talagang tumigil. Isang maselang at makisig na mukha ang napuno ng lamig sa sandaling ito. Ang mga maitim na mata na iyon ay malamig na pinagmamasdan si Lena sa tapat niya. Agad na natuwa si Lena nang makitang si Xiaoyan ay talagang nakinig sa kanya at tumigil sa pag-iwas. Ang kanyang mga paa ay marahas na umapakan sa lupa at ang kanyang katawan ay bumaril sa isang biglaang paputok na paraan. Pinanood ni Xiaoyan si Lena na pumutok ng paputok sa kanya sa walang pakialam na paraan. Hindi nakagawa ng kahit katiting na paggalaw ang kanyang katawan habang dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Pinisil niya ang kanyang palad at isang green-purple fire lotus na kasing laki ng palad ng isa ang nakasabit dito. Kasunod ng paglitaw ng green-purple fire lotus, ang espasyo sa paligid ng palad ni Xiaoyan ay nagsimulang biglang bumuo ng mga alon ng pabago-bagong paggalaw. Napatingin ang lahat, para lamang makitang nasira ang espasyo doon. Agad naman silang natigilan. Si Lena, na nagpaputok ng paputok patungo kay Xiaoyan, ay nakatuklas din ng hindi pangkaraniwang pangyayari na dulot ng apoy na lotus sa palad ni Xiaoyan. Isang gulat na ekspresyon ang mabilis na lumabas sa kanyang mukha. Malabo niyang nararamdaman kung anong uri ng nakakatakot na lakas ang nilalaman ng apoy na lotus na iyon. Masama ito. Dahil sa kanyang lakas, paano niya maipapakita ang ganitong uri ng nakakatakot na Dao technique? Isang ideya ang sumagi sa puso ni Lena. Sa kanyang pagkabigla,
Ang kanyang mga paa ay dali-daling nagpahid sa lupa. Ang magkabilang kamay niya ay nagpasabog ng puwersa sa kanyang harapan, gamit ang reverse force mula dito upang hayaan ang kanyang forward charging body na tuluyang tumigil. Pagkatapos nito, ginamit niya ang magkabilang paa niya para nagmamadaling umatras. Bang! Dahan-daang humakbang pasulong si Xiaoyan pagkatapos ng walang pakialam na pagmasdan si Lena. Sa pagbagsak nito, isang enerhiyang pagsabog ang ibinubuga mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaagad, ang katawan ni Xiaoyan ay naging malabong itim na anino. Parang kidlat na kulay itim nang sumulpat siya kaagad sa harapan ni Lena. Malamig ang kanyang ekspresyon habang ginagamit ang apoy na lotus sa kanyang kamay para walang awa na binasag ang ulo ng huli. Ang green-purple fire lotus ay mabilis na pinalaki sa mga mata ni Lena, na nagniningning sa kanyang pangit na mukha kung saan ang pagkabigla at sindek ay magkakasamang nabubuhay. Battle Through the Heavens. Kabanata 489. Elder He. Malamig at walang pakialam ang mukha ni Xiaoyan. Ang green-purple fire lotus sa kanyang kamay ay walang awa na dumurog patungo sa gulat at nakakatakot na mukha ni Lena. Sa hitsura ng mabangis na puwersa, kitang-kita na ang una ay walang intensyon na magpakita ng awa. Tumigil ka. Gayunpaman, kung paanong ang apoy na lotus ay halos 2 talampakan lamang mula sa Lena, isang matandang mahinang sigaw ang biglang kumalat mula sa malayo. Dahil malakas ang lakas ng Daochi na nakapaloob sa sigaw, nagresulta ito sa pagyanig ng eardrums ng mga estudyante sa lugar na ito hanggang sa makaramdam sila ng sakit. Bahagyang nagbago ang mukha ni Xiaoyan nang marinig ang sigaw. Isang ideya ang mabilis na pumasok sa kanyang puso. Pilit na pinatahimik ni Xiaoyan ang kanyang mabagsik na kamay sa hangin. Kahit na ito ang kaso, ang mataas na temperatura sa apoy na lotus ay sinunog pa rin ang buhok ni Lena sa isang tumpok ng abo sa isang iglap. Shi. Sa sandaling huminto ang palad ni Xiaoyan, isang napakalakas na puwersa ang biglang kumislap mula sa himpapawid. Gayunpaman, hindi ito nakadirekta kay Xiaoyan. Sa halip, tumama ito ng malakas sa katawan ni Lena. Kaagad, sa ilalim ng mabangis na puwersang ito, ang katawan ni Lena ay parang saranggola na naputol ang tali nito. Nagpagulong-gulong siya ng ilang beses sa himpapawid bago malakas na bumangga sa dingding. Kaagad, iniluwa niya ang isang subo ng sariwang dugo, na naghihingalo sa madilim na itim na sahig ng isang madilim na pulang kulay. Sa isang suntok, na si Lena, na nasa harapan niya, ay nawalan ng target si Xiaoyan. Dahan-dahan lang niyang naituwid ang kanyang katawan habang hila-hila ng kanyang palad ang isang berdeng lila na apoy na lotus na kasing laki ng palad. Sinundan niya ng tingin ang lahat ng naruroon at lumingon sa pinanggalingan ng sigaw. Sa dulo ng daanan na may maliwanag na ilaw, ilang mga figure ng tao ang dumating na kumikislap. Ang nasa harapan ay halatang matandang lalaki. Ang bilis niya. Nakita lang ng lahat ang kanyang katawan na gumaganap ng ilang paglukso at pagkislap nang siya ay lumitaw sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Elder He, bakit siya naabala? Nilabasan pa siya. Nang makita ang hitsura ng matandang ito na medyo nakayuko ang katawan, hindi sinasadyang nagbago ang ilang ekspresyon ng mga nagmamasid na estudyante. Sumigaw sila nang hindi sinasadya. Ang mga elder na tagapag-alaga ng tore na ito ay may napakataas na posisyon sa loob ng Inner Academy. Karaniwang hindi nila ipapakita ang kanilang sarili sa mga sitwasyon kung saan sumiklab ang away sa pagitan ng mga estudyante. Talagang hindi inaasahan na ang pinakamataas na taong namamahala sa 3 antas ay talagang lalabas ngayon. Nagdulot ito ng hindi sinasadyang pagkagulat ng mga estudyanteng ito. Hindi nagtagal pagkatapos kumislap at lumitaw ang matanda, 4 hanggang 5 figure ng tao ang mabilis na sumulpat sa kanya. Ang iilan sa kanila ay ang mga instruktor sa loob ng tore. Nagmamadali silang pumunta dahil naramdaman din nila ang nakakatakot na pagbabago ng enerhiya dito. Anong ginagawa mo? Ang matalim na titig ng medyo nakayukong matandang iyon ay tumingin sa kanyang paligid habang malamig na sumisigaw. Napatikip ang bibig ng mga estudyante sa paligid nang marinig ang tanong ng matanda. Ang prestihiyo ng mga elder na ito sa loob ng Inner Academy ay isang bagay na hindi maaaring labagin. Ang isa ay nasa para sa pagdurusa kung ang isa ay nasaktan sila. Elder He,
Bakit naman namin iistorbahin kayong matanda? Ordinaryong sparring lang ang nangyayari dito. Isang medyo matamis na magandang boses ang bumasag sa katahimikan. Sa katunayan, si Louis Fei ang mabilis na lumakad at nagsalita ng may ngiti kay Elder He. Isang ordinaryong sparring. Kung dumating ako mamaya, natatakot ako na baka isang buhay ang mawala. Malamig na sabi ni Elder. Ibinaling niya ang tingin at itinigil iyon sa katawan ni Xiaoyan. Nang dama po ang kanyang tingin sa purple-green fire lotus sa kamay ni Xiaoyan, biglang nanliit ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiya na nasa loob ng fire lotus na iyon. Munting tao, maaari mo bang lutusin ang apoy na lotus sa iyong kamay? Itataguyod ko ang hustisya para sa insidente dito. Si Elder He ay gumawa ng isang hakbang papunta kay Xiaoyan bago siya huminto. Sa loob ng saklaw na ito, magagawa niyang agad na sumaklolo sa kaganapan ng anumang hindi inaasahang sitwasyon. Gagawin ko ang utos ni Elder. Saglit na nag-alinlangan si Xiaoyan matapos marinig ang mga salita ni Elder He. Pagkatapos nun, tumanggo siya. Malinaw niyang alam ang lakas na taglay ng mga elder sa loob ng Inner Academy. Natural, ayaw niyang madaling masaktan ang mga ito. Tinapon ng kanang kamay ni Xiaoyan ang green-purple fire lotus na nakabitin sa kanyang palad. Ang espiritual na lakas ay lumabas at sumalakay sa apoy, na nahati ang mahigpit na koneksyon ng enerhiya ng apoy sa loob. Sa sobrang pagtaas ng kanyang kasalukuyang lakas, ang kontrol ni Xiaoyan sa Angry Buddha Lotus Flame na ito ay umabot din sa mas mataas na antas ng kahusayan. Noong nakaraan ay hindi man lang niya mahawakan ang pinagsanib na bahagi, ngunit mayroon na siyang kakayahang bawiin at bitawan ito ayon sa gusto niya. Ang pagguho na nabuo ng espiritual na lakas ay naging sanhi ng berde-lilang apoy upang bumuo ng isang matinding pag-alon. Nang makita ang pagbabago-bago ng apoy, ang mukha ni Elder He ay lalong nag-alala. Ang kanyang mga nangungunot na kamay ay bahagyang kulot tulad ng isang kuko ng agila at isang matalim na daochi ay bahagyang nakikita sa kanyang palad, na handang kumilos anumang sandali. Gayunpaman, maswerte na hindi lumitaw ang pinakamasamang sitwasyong inaasahan ni Elder. Matapos mag-iba-iba ang berdeng lilang apoy, unti-unti silang naging ilusyon. Ilang sandali pa, nawala sila sa manipis na hangin sa palad ni Xiaoyan. Nang makitang nawala na ang nakakatakot na apoy, tahimik na nakahinga si Elder He. Ang tensyon na dun niyang katawan ay unti-unti ding lumuwag. Bata, ikaw si Xiaoyan, tama ba? Bukod sa nakahinga ng maluwag, tumangala si Elder He pataas at pababa at pinalaki si Xiaoyan. Naalala niya ang nakakatakot na fire lotus mula kanina at ang pagtataka ay sumilay sa kanyang mga mata habang tinanong niya si Xiaoyan. Bahagyang nagulat si Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na kahit itong elder na ito ay narinig niya ang kanyang pangalan. Kaagad, nagmamadali siyang tumanggo. Ang munting ito, si Xiaoyan, ay bumabati kay Elder He. Hihihi. Nakangiting tumanggo si Elder. Ang malamig at matalim na ekspresyon ni Elder He ay naging mas malumanay kapag kaharap si Xiaoyan. Tinanong niya, ano ang nangyari dito? Elder He, alam mo na ang training room na ito ay isang lugar na madalas gamitin ni Fei Er. Ngayon, pilit itong inookupahan ng taong ito. Tinutulungan lang ni Brother Lei na si Fei Er na maghanap ng hustisya. Gayunpaman, hindi inaasahan na ang taong ito ay napakalupit sa kanyang pag-atake. Kung hindi sumigaw si Elder He kanina, natatakot ako na baka nawalan ng buhay si Brother Lei na. Nang marinig ang pagtatanong ni Elder He tungkol sa buong kwento, si Liu Fei ay nagmamadaling humakbang pasulong. May mga hinaing ang maganda niyang mukha habang ipinapaliwanag niya ang nangyari. Siya ay nagsanay sa ikatlong antas sa loob ng mahabang panahon, sa makatuwid, sina Liu Fei at Elder He ay ilang beses nang nagkita noon. Bukod dito, dahil sa kagandahan ng una, si Elder He ay sobrang mainit sa kanya kapag nag-uusap sila paminsan-minsan. Siya ay natural na may ilang intensyon na parusahan si Elder He kay Xiaoyan ngayong ibinoka nito ang kanyang bibig upang unang magsalita. Kung nangyari ito sa mga ordinaryong panahon at kinasasangkutan ng isang ordinaryong estudyante, maaaring pagbigyan ni Elder He ang nauna na pagbibihis dahil hindi dapat makipagtalo ang isang lalaki sa isang babae. Gayunpaman, ang nagkasala ngayon ay si Xiaoyan.
Binanggit ng First Elder ang taong ito sa pangalan at nais nilang lahat na alagaan ang estudyanteng ito. Kaya naman, ang pag-asa ni Liu Fei ay malinaw na magreresulta sa kanyang pagkabigo. Oo nga, pagkatapos marinig ang pagsasalaysay ni Liu Fei, si Elder He ay bahagyang ipinikit ang kanyang mga talukap at hindi siya pinansin. Ibinaling niya ang tingin kay Xiaoyan at ngumiti habang sinasabi, "Xiaoyan, bakit hindi mo ilarawan kung ano ang nangyari?" Nang makitang hindi siya pinansin ni Elder He, hindi sinasadyang nagulat si Liu Fei at agad na umatras ng mapait. Malinaw na alam niya ang lakas ng mga matandang ito. Kung ang nakatatandang pinsan niya dito personal, baka bigyan pa siya ng mukha ng Elder. Gayunpaman, sa kanyang kakayahan at talento sa pagsasanay, mailigtas lamang niya ang pagsisikap. Walang pakialam na sinulyapan ni Xiaoyan si Liu Fei, ang masamang tao na unang nag-akusa. Isang malamig na ngiti na hindi niya naitago ang gumuhit sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang mga kamay kay Elder Liu at inilarawan ang lahat ng nangyari kanina ng detalyado mula sa simula hanggang sa katapusan. Dahil sa maraming manonood, hindi pinalaki ni Xiaoyan ang anuman, ngunit sinabi lamang ang katotohanan ng kwento. Ang ekspresyon ni Elder He ay hindi sinasadyang naging medyo pangit habang nagkukwento si Xiaoyan. Bahagya niyang ibinaling ang kanyang ulo, at malamig na tinitigan si Lena na umaakyat sa kanyang mga paa sa sulok ng dingding. Ang pagtitig na ito sa kanya ay naging dahilan upang maging mas mapatla ang ekspresyon ng orihinal na medyo sabik na si Lena. Narinig din ni Liu Fei sa gilid si Xiaoyan na nagpahayag ng kanyang pagkakasangkot. Ang kanyang magandang mukha ay hindi sinasadyang naging pangit muli. Lena, bilang senior, talagang nabigo kang sumunod sa mga alituntunin ng tore. Pagmumultahin ka ng 30 araw ng fire energy na dapat mong bayaran sa loob ng 3 araw. Kung hindi, mapaparusahan ka ng pagbabawal sa pagpasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower sa loob ng 1 buwan. Matapos ihayag ni Xiaoyan ang buong kwento, tumanggo si Elder He. Sa ilalim ng mga obserbasyon ng maraming tingin, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lena at malamig na nagsalita. Nang marinig ang parusang lumabas sa bibig ni Elder He, hindi maiwasang magulat ang mga estudyante sa paligid. Kaagad, ibinaling nila ang kanilang nakakaawang mga tingin sa maputlang mukha na si Lena. Magdudugo ang lalaking ito ng husto sa pagkakataong ito. Liu Fei, bagamat hindi ka pangunahing nagkasala, may kasalanan ka sa pagiging instigator at pagmumultahin ng 10 araw ng fire energy. Dapat kang magbayad sa loob ng 3 araw, o mapaparusahan ka gaya ng nabanggit kanina. Ang malamig na tingin ay muling lumingon kay Liu Fei. Ang pag-iyak na iyon, gayunpaman, ay naging sanhi ng pagiging mapurol ni Liu Fei. Hindi niya inaasahan na paparusahan din siya ni Elder Liu. Xiaoyan, bagamat mayroon kang magandang dahilan, ang iyong pag-atake ay napakasama. Pagmumultahin ka ng 5 araw ng fire energy bilang babala. Sa wakas ay ibinaling ni Elder He ang kanyang tingin kay Xiaoyan at mahinang sumigaw. Nang marinig na hindi gaanong mahalaga ang parusang ibinigay ni Elder kay Xiaoyan, muling nagulat ang mga tao sa paligid. Nagkaharap sila. Kaagad, tila may naintindihan sila at nanatiling tahimik. Ayon sa mga patakaran, ang paggamit ng isang nakamamatay na pag-atake sa panahon ng sparring ay makakatanggap ng napakabigat na parusa. Ang ilan sa mga hindi pinalad ay hindi pa hihintulutang pumasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower upang magsanay ng 1 hanggang 2 buwan. Kung ikukumpara sa multa ni Xiaoyan sa 5 araw na fire energy, natural ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at ng lupa. Walang umaasa na si Xiaoyan ay magkakaroon ng ganoong suporta. Si Liu Fei at Lena ay maaaring ituring na sumipa ng metal plate sa pagkakataong ito. Elder He, hindi ba masyadong magaan ang parusa mo para kay Xiaoyan? Ang isang taong gumagamit ng isang nakamamatay na galaw habang umiiwas ay ipagbabawal na pumasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang mukha ni Liu Fei ay berde at ang kanyang boses ay naging mas matalas. Kung hindi ka nasisiyahan sa aking paghatol, maaari kang pumunta at hanapin ang First Elder o ang punong guro. Sumulyap si Elder Liu kay Liu Fei bago nagsalita ng walang pakialam. Galit na galit si Liu Fei nang marinig niya ito. Ang unang elder na ito ay bihirang lumitaw, saan siya pupunta at hahanapin siya.
Tungkol sa punong guro, hindi pa niya nakita ang misteryosong punong guro na ito kahit isang beses mula nang pumasok siya sa Inner Academy, hindi pa banggitin ang paghahanap sa kanya upang humingi ng lunas sa kawalan ng hustisya. Sige, dito na magtatapos ang usapin ngayon. Kung may sino mang hindi sumunod sa mga patakaran ng Torre sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagbibigay ng mabigat na parusa. Inilibot ng Elder He ang tingin niya sa paligid. Nagmamadaling ibinaba ang ulo ng mga taong nakasalubong sa kanyang titig. Sinulyapan ni Elder He si Xiaoyan bago tumalikod at naglakad pabalik sa landas na pinanggalingan niya. Bata, sa susunod na makipagsapalaran ka sa isang tao, huwag kang lumabas ng ganito. Mabuti na gusto mong ipakita ang iyong lakas, ngunit hindi makakamit ng isang tao ang ninanais kung ang isang tao ay samobra sa mga bagay-bagay. Tiningnan ni Xiaoyan si Elder He na aalis. Yumuko na sana siya at magalang na paalisan ang huli ng mahinang umalangaw sa gilid ng kanyang tenga ang mahinang matandang boses. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang boses na ito bago siya tahimik na tumango. Nang umalis si Elder He, ang lugar na ito ay muling bumagsak sa isang nakakahiyang katahimikan. May karagdagang paggalang at takot na naruroon sa mga titig na iyon na tumingin kay Xiaoyan. Hindi sila nabuo mula sa Elder He na nagtatakip sa kanyang mga aksyon, ngunit nabuo dahil sa nakakatakot na Fire Lotus na ipinakita ni Xiaoyan. Ang isang taong may matalas na mata ay makikita na kung hindi tumigil ang pag-atake ni Xiaoyan at hindi nagpakita si Elder He, ang kasalukuyang Lena ay maaaring naging bangkay na ngayon. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa mga tingin sa paligid niya. Muli siyang tumalikod at pumasok sa high-grade training room na iyon. Nang madaanan niya si Liu Fei, itinigil niya ang kanyang mga yabag at mahinang sinabi. Hindi lang kita sinaktan dahil babae ka. Kung lalaki ka, hindi magiging mas maganda ang katapusan mo kaysa kay Lena. Sa sandaling sinabi niya ito, nagsipilyo si Xiaoyan at naglakad papunta sa training room, naiwan ang isang berdeng mukha na si Liu Fei na nagngangalit ng kanyang mga pilak ng ngipin. Battle Through the Heavens. Kabanata 490. Pag-unlad ng pagsasanay. Sinandal ni Xiaoyan ang kanyang likod sa pinto pagkatapos niyang pumasok sa training room. Ang kanyang orihinal na makinis na pulang mukha ay biglang naging mas mapatla. Ang Swiftwind Spirit Pill na nainom niya bago ang kanyang pagsasanay ay naging sanhi ng pagtaas ng circulating intensity ng Dao Qi sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, pagkatapos na maputol ang kanyang pagsasanay, lumitaw ang side effect ng Swiftwind Spirit Pill. Ang dahan-daang umiikot na Dao Qi sa kanyang katawan ay naging sanhi ng mahinang pakiramdam ni Xiaoyan na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Kanina, isa sa mga dahilan kung bakit si Xiaoyan ay gumamit ng Angry Buddha Lotus Flame nang makipagpalitan ng suntok kay Lei na kanina ay para gamitin ito para ipakita ang kanyang lakas at pigilan ang iba. Ang isa pang nakatagong dahilan ay ang mahinang Dao Qi sa kanyang katawan ay hindi sapat upang pahintulutan siyang humawak ng masyadong matagal sa mga kamay ni Lena. Sinulyapan ni Xiaoyan ang kanyang basag-basag na damit at marahan na bamantong hininga. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kung anong takot sa kanyang puso. Kung ang pag-atake ni Lena kanina ay medyo mas mabilis, malamang na mapipilitan si Xiaoyan na ibunyag ang isang bukas, at mauuwi sa malubhang pinsala. Sa kabutihang palad, ang paglitaw ng Angry Buddha Lotus Flame ay naging sanhi ng pagkawala ng espiritu ng pakikipaglaban kay Lena. Ang deterrent effect na kailangan niya ay ganap ding nakamit. Ang lahat ng ito ay may ilang elemento ng swerte din. Si Xiaoyan ay mahinang umubo ng ilang beses. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa Blackstone platform at medyo nahihirapang umupo na naka-cross-legged dito. Ilang beses niyang nilalanghap at ibinuga ang mainit na hangin ng malalim bago ginawa ang kanyang training seal. Pagkatapos nito, muli siyang pumasok sa kanyang kondisyon sa pagsasanay, pinaikot ang kanyang Dao Qi at dahan-daang nabawi ang kanyang kondisyon. Matapos ang halos 3 hanggang 4 na oras na pagsasanay habang naka-cross-leg, ang mahinang pakiramdam sa katawan ni Xiaoyan ay unti-unting nawala. Ang mabagal na Dao Qi bilang resulta ng Swiftwind Spirit Pill ay nagsimula ring dahan-daang mabawi ang normal nitong kalagayan. Matapos gumaling ang kondisyon ng kanyang katawan, muling kumuha si Xiaoyan ng Swiftwind Spirit Pill at nilunok ito. Muli, pumasok siya sa kanyang retreat training state.
Nauna nang nalaman ni Xiaoyan na si Liu Fei ay tila may napakalakas na nakatatandang pinsan mula sa kanyang sariling bibig. Bukod dito, mula sa pagtingin sa antas ng paggalang na mayroon si Lena sa tinatawag na nakatatandang pinsan, malinaw na ang lakas ng taong ito ay higit na nalampasan si Lena. Kahit na siya ay itinuturing na nakakuha ng isang kalamangan sa bagay na ito ngayon dahil sa paboritismo ni Elder He, malamang na lubos niyang nasaktan ang babaeng iyon dahil dito. Ang ganitong uri ng babae na mukhang maamo, ngunit ang mga buto ay labis na mapagmataas ay malamang na hindi alam kung ano ang tinatawag na pagpapatahimik batay sa mga inaasahan ni Xiaoyan. Kaya, para matapos ang ilang gulo sa hinaharap, ang kasalukuyang Xiaoyan ay kailangang mabilis na magtaas ng kanyang lakas. Walang konsepto ng oras sa panahon ng pagsasanay. Isang buong 5 araw ang lumipas mula noong nangyari ang insidente sa ikatlong antas noong araw na iyon. Sa loob ng 5 araw na ito, ang pangalan ni Xiaoyan ay unti-unting naililipat sa pandinig ng lahat ng mga estudyante na nagsasanay sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Isang nakakatakot na Fire Lotus skill na nagpatakot kay Lena, na isang 4-star na Dowling, hanggang sa nawala ang kanyang fighting spirit sa mismong lugar. Hindi rin binigyan ni Xiaoyan si Liu Fei, na nagtataglay ng magandang pangalan ng Snow Fairy sa loob ng Inner Academy, kahit isang maliit na mukha, at pagkatapos gumamit ng ganoong kabigat na suntok, hindi siya nakatanggap ng anumang matinding parusa mula sa karaniwang mahigpit na Elder He. Ang lahat ng mahiwagang insidenteng ito ay naging dahilan upang si Xiaoyan ay maging pinakamainit na paksa ng pag-uusap sa loob ng Inner Academy sa maikling panahon. Siyempre, nang ipagkalat nila ang nilalaman ng usapan sa isa't isa, napakaraming estudyante ang hindi sinasadyang nakadama ng paggalang sa kanilang mga puso. Kalimutan ang tungkol sa pagtalakay kung bakit ang karaniwang istriktong Elder He na tatretuhan si Xiaoyan ng ganoong kagalang-galang. Tanging ang nakakatakot na Fire Lotus ni Xiaoyan, na ikinagulat ni Lena hanggang sa mawala ang kanyang fighting spirit, ay sapat na upang makaramdam sila ng paggalang kay Xiaoyan. Sa Blazing Sky Chi Refining Tower na ito at maging sa buong Inner Academy, ang malakas ay sa wakas ay pararangalan kahit gaano pa ito sabihin ng isang tao. Dahil din ito sa nakakatakot na Fire Lotus na ipinakita ni Xiaoyan na naging dahilan upang ang ilan sa mga manliligaw ni Liu Fei, na tahimik na humahanga sa kanya, ay hindi maglakas loob na hanapin si Xiaoyan para magbigay ng hamon. Kung hindi, paano magagawa ni Xiaoyan na tahimik na magsagawa ng 5 araw na pag-urong nang walang sinumang nang ahas na lumapit at humadlang sa kanya pagkatapos na masaktan si Liu Fei, ang munting dilag na nagtataglay ng napakagandang reputasyon sa loob ng Inner Academy. Gayunpaman, kahit na ano pa ang sabihin ng isang tao, ang deterrent effect na kailangan ni Xiaoyan ay talagang isang bagay na matagumpay niyang nakamit. Dumating at nagpunta ang mga tao sa maluwag na ikatlong antas. Ang kapaligiran ay lubhang masigla at paminsan-minsan ay magkakaroon ng 1 o 2 lupon ng labanan na may mainit na labanan. Maraming mga usisero na tao ang nakapalibot sa mga battle circle na ito. Kapag dumaan ang daloy ng tao na dumaan sa isang partikular na koridor sa lugar ng pagsasanay na may mataas na grado, hindi nila sinasadyang itapon ang kanilang tingin patungo sa isang silid ng pagsasanay na may mataas na grado sa gilid kung saan nakasabit ang isang tag na kumakatawan sa isang tao. Ang mga titig na ito ay puno ng kuryosidad at ilang paggalang. Sa loob ng ilang araw na ito, halos lahat ng mga estudyanteng nagsasanay sa ikatlong antas ay alam na ang silid ng pagsasanay na ito ay ang lugar kung saan naninirahan ang bagong estudyante, si Xiaoyan, na nagpagulat sa elite na 4-star Dowling, si Lena, sa nakakatakot na Fire Lotus hanggang sa mawala ang kanyang fighting spirit. Medyo marami rin ang dumating pagkatapos marinig ang pangalan ni Xiaoyan. Gusto nilang tingnan ang hitsura ng estudyanteng ito. Gayunpaman, mula nang matapos ang laban sa araw na iyon, hindi na lumabas si Xiaoyan pagkatapos pumasok sa training room na iyon. Nagdulot ito ng bahagyang pagkadismaya sa kanila. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ay maaari lamang isuko ang pag-iisip na makita siya. Bagamat ang isang ordinaryong daozi o kahit na dadoshi ay maaaring kailanganin na kumain ng isang bagay upang mapuno ang kanyang tiyan pagkatapos ng pagsasanay sa isang araw, ang antas ng paglaban ng isang tao sa gutom ay magiging mas malakas kasunod ng pagtaas ng lakas ng kanyang daochi.
Sa sandaling maabot ng isa ang klase ng Dadoshi, maaaring hindi niya ganap na baliwalain ang pagkain ng pagkain, ngunit kapag ang isa ay nasa isang estado ng pagsasanay, ang pagkonsumo ng katawan ay aabot sa pinakamababang punto nito. Kung ang isang tao ay hindi kumonsumo ng anumang pagkain sa loob ng 5 araw, walang anumang seryosong epekto maliban sa ang kanyang katawan ay bahagyang hangina. Kaya naman, matapos makita ang mahigpit na saradong pinto ng silid ng pagsasanay, ang mga estudyanteng dumating pagkatapos marinig ang kanyang pangalan ay maaari lamang umalis sa pagkabigo. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung gaano katagal ang pag-iisa na ito ni Xiaoyan. Creak. Ang biglang tunog ng pagbukas ng pinto sa koridor ay nakaakit ng ilang mga tingin. Ito ay lalo na nang makita nila ang numero ng pinto ng isa na binuksan. Agad silang natigilan at lalong nag-init ang kanilang mga titig. Ang buong maingay na koridor ay biglang naging mas tahimik. Maraming mga tingin ang itinapon sa pintuan na bumukas. Sa ilalim ng focus ng mga tingin ng lahat, ang binata na nakasuot ng itim na damit ay dahan-daang lumabas na may kalmadong ekspresyon. Nang makita niya ang mga titig na iyon sa koridor na ibinato sa kanya, hindi niya maiwasang magdikit ng bahagya ang kanyang mga kilay. Walang magawa siyang umiling, tumalikod at umalis sa training room na ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pasukan sa ika-4 na antas ng Blazing Sky Chi-Refining Tower. Matapos gumugol ng halos 7 araw na pagsasanay sa ika-3 antas, ang perpektong pag-unlad na nakuha ni Xiaoyan sa kanyang pagsasanay ay naging dahilan upang makaramdam siya ng pagkasindek. Bahagyang naramdaman ni Xiaoyan na nakapasok na siya sa tuktok ng 7-star Dadoshi sa loob lamang ng maikling 7 araw na ito dahil sa tulong ng Swift Wind Spirit Pill, ang Green Ganoderma Fire Spirit Ointment, at ang nakakapinong epekto ng Heart Flame sa panahong ito. Ayon sa bilis na ito, maaaring mahawakan niya ang harang ng 8 bituin ng walang gaanong oras at masira ito ng 1 beses. Nakaramdam ng labis na pananabik si Xiaoyan sa kanyang pag-unlad. Gayunpaman, tulad ng pagpaplano ni Xiaoyan na ipagpatuloy ang pagsasanay at pasukin ang antas ng 8 bituin ng sabay-sabay, bigla siyang natigilan ng matuklasan na ang Heart Flame ay hindi makakasabay. Pagkatapos ng halos 7 araw ang Heart Flame at ang circulating speed ng Dao Qi, ang Heart Flame ng ika-3 antas ay nagsimulang hindi makapagbigay ng kasiya siyang supply. Kung minsan, ito ay mabagal, na nagiging sanhi ng Xiaoyan na walang pagpipilian kundi ang putulin ang kanyang pagsasanay at piliin na lumabas mula sa kanyang pag-urong sa kalagitnaan nito. Ngayon na ang lakas ng Heart Flame ay hindi na matugunan ang pangangailangan ni Xiaoyan, maaari na lamang siyang magpatuloy pababa sa ika-4 na antas. Kung hindi, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay maaaring mabawasan ng husto. Sa ilalim ng maiinit na tingin ng lahat, dahan-daang nawala si Xiaoyan sa gilid ng koridor. Nang makita nila ang landas na kanyang tinatahak, ang mga tao sa koridor ay hindi sinasadyang naglabas ng mga tunog ng pribadong pag-uusap. Mukhang balak niyang magtungo sa ika-4 na antas. Hindi ba ang ika-4 na antas ay isang lugar na dapat maabot ng isang tao ang lakas ng klase ng Daoling upang makapasok? Mukhang hindi ito nakamit ni Xiaoyan ng tama. Pero sinong nakakaalam? Matatalo pa niya si Lena. Sa tingin ko, dapat makapasok siya sa 4th level, di ba? Nagharap ang lahat sa koridor bago agad silang tumawa ng mapait at umiling. Hindi narinig ni Xiaoyan ang mga pribadong pag-uusap sa likod niya. Nilakad niya ang koridor bago lumiko, at nakita niya ang daanan na may mga instruktor na mahigpit na nagbabantay dito. Matapos mag-alinlangan saglit, mabilis siyang naglakad. Ang isa ay dapat magkaroon ng lakas ng isang Daoling upang makapasok sa ika-4 na antas. Ang mga hindi umabot sa lakas ay ipinagbabawal na pumasok. Nakita ng isang instructor si Xiaoyan na naglalakad mula sa malayo at tamad na nagsalita. Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Agad naman siyang nagpakawala ng mapait na ngiti. Hindi inaasahan na ganito kalupit ang kondisyon para makapasok sa ika-4 na antas. Sa ika-3 antas na lang kaya niya ipagpatuloy ang pagsasanay. Iniisip pa lang kung paano pinakumbaba ang Heart Flame nang harapin ang umiikot na Dao Qi sa kanyang katawan, hindi napigilan ni Xiaoyan na makaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Ikaw si Xiaoyan.
Nang makaramdam ng pananakit ng ulo si Xiaoyan, biglang bumuka ang bibig ng isa pang instructor na lumapit kay Xiaoyan at nagtatakang nagtanong. Nang marinig ang gulat na boses ng kasama, nagtaas din ng ulo sa pagtataka ang instructor na nagsalita kanina ng tamad. Pinagmasdan niya ang nakaitim na binata na dumating sa kanyang harapan at nakita niya ang medyo pamilyar na mukha. Muli, naalala niya ang mga tagubilin ng First Elder at nagmamadaling sinabi. Ikaw ba ang Xiaoyan na nakipag-away kay Lei na ilang araw na ang nakalipas? Medyo nag-alinlangan si Xiaoyan nang makita niya ang nagulat na mga tingin ng dalawang instructor na iyon. Bahagyang tumango siya bago agad na pinagsalikop ang kanyang mga kamay patungo sa dalawang instructor at sinabing. Dahil hindi pa natutugunan ng estudyanteng ito ang kinakailangan, ipagpapatuloy ko ang pagsasanay sa ikatlong antas. Paumanhin sa pag-istorbo sa inyo, mga instructor. Hoy, teka. Nang makitang tumalikod si Xiaoyan na may balak na umalis, ang instructor kanina ay nagmamadaling pinigilan siya. Puno ng ngiti ang mukha ng huli habang sinasabi niya. Nagbigay ng mga tagubilin sa amin si Elder He. Kung gusto mong pumasok sa ika-4 na antas, kailangan naming gawin ang mga bagay ayon sa mga patakaran. Kaya't, pakiusap. Hindi mapigilan ni Xiaoyan na magulat nang makita ang nakangiting ugali ng instructor na ito. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang saya. Kung makapasok siya sa ika-4 na antas upang magsanay, ang paglusot sa 8-star Dadoshi ay malapit na. Kaagad, dali-dali niyang ikinulong ang mga kamay sa kanilang dalawa. Maraming salamat, Elder He at mga instructor. Hihihi. Walang masama. Maaaring hindi naabot ng level mo ang requirement, pero sa mga tuntunin ng lakas, mayroon kang kwalifikasyon. Magiliw na ngumiti ang dalawang instructor at sumagot nang makita nila ang masayang mukha ni Xiaoyan. Sige, bumaba ka muna. Nakita kong nagsagawa ka ng retreat sa loob ng ilang araw. Pagkatapos mong makapasok sa ika-4 na antas, dapat kang kumain. Kung hindi, hindi makakayanan ng iyong katawan ang ganitong uri ng pagsasanay sa saradong pinto. Salamat sa iyong pag-aalala, instructor. Ipinahayag ni Xiaoyan ang kanyang pasasalamat sa kanilang dalawa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nagmamadaling naglakad papunta sa daanan. Pagkatapos nito, nawala siya sa isang sulok na may maraming nakatulala na mga tingin sa likuran niya.